Mga apo, ito lamang ang nag-iisa at orihinal na channel ng Lola Telang. Hiling sana ng Lola na tingnan muna ang channel na pakikinggan ninyo kung ito ay mga istorya ni Lola Telang Channel. Dahil marami na ang mga manlolokong patuloy na kumukuha at nagre-re-upload ng mga istorya ng inyong Lola. Maging mapagbantay sana tayo at huwag kayong magpaloko. Alipin naman talaga kita dahil sa akin ka nagtatrabaho. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Armando. Ang sagwa niyan para sa gandang meron ako, no? Mukha ba akong tika sinakargador kagaya mo? Sa ganda ko, napagkakamala na akong babae. Tapos tatawagin mo akong Armando? Ew! Sa'yo mas bagay talagang tawagin na Rodrigo dahil sa matun mong katawan at boses. Dapat hindi ka sa salon, doon ka sa construction, magbuhat ka ng semento. Tawag ka na ni Foreman, buhos na raw! Wow! Makaiw ka sa tunay mong pangalan. Kahit anong gawin mo, bakla ka rin kagaya ko. Mas matigas lang ang boses ko kasi sa'yo iniipit mo. Pilit na pilit ka magpakababae, mukha namang espasol yung mukha mo. Sa salon ka nga nagtatrabaho, pero hindi ka marunong mag-blend ng make-up. Hindi pa pantay magkilay. Huwag mo nga ako niyayabangan. Kung sa construction ako tagabuhat ng semento, ikaw naman nilagay mo sa mukha mo ang masilya. Yang magaspang mong ugali at baku-baku mong mukha, hindi niya madadaan sa palitada. Ambisyosang bakla. Hindi maitatanggi na ang maituturing na anay sa pagkakaibigan ay ang inggitan. Ganon din ang naging dahilan ng pagkasira ng dati matatag na samahan ni Rodi at Armea. Dahil sa pagkakasakdal sa paggamit ng itim na kapangyarihan para makapinsala sa kapwa, naging mas higit pa pala ang magiging balik nito. Magagawa pa nga kaya nilang maibalik ang sigla ng pagkakaibigan o tuluyan na silang magpapalamon sa sumpa ng bawat galit na kaluluwa. Oh, bakit ako na naman na nakita mo, Aber? Ako lang ba ang staff ng salon mo? Ang dami kayong mga baklitang narito, no? Lagi na lang ba akong akusado? 3 lang naman kasi kayong naka-duty. Ang sabi nung dalawa na una silang umalis kesa sayo. Isa pa hindi kita sinisisi. Nagtatanong lang ako. Magkaibang inaakusahan sa tinatanong, no? I don't care. Pinagbintangan mo pa rin ako. Mukha ba ako magnanakaw, ha? Sa ganda kong to, magiging magnanakaw lang? Hindi ko alam sa mga kasama ko, baka silang dalawang kumuha ng mga gamot sa pangreband para sa akin isisi. Tapos sila maghahatian kapag naibenta na nila. Mas matagal naman ako rito, no? Ilang mga tao na nagpalit-palit pero hindi naman nawawalan. Nung dumating lang sila. Noon pa lang may mga nawawala ng gamit, hindi ko lang masyadong pinupuna. Pero ngayon mas malala na eh. Ilang bote na ng gamot ang nawala. Tapos ang bilang ng mga nagpareban sa atin, kakaunti lang. Basta, hindi ako yan. Magpakabit ka kasi ng CCTV para naman malaman mo kung ano nangyayari. Kung sino yung tsakang daga ang nangangalkal ng mga gamot dito sa salon. Nagpakabit na ako ng CCTV. Hinihintay ko lang na makita yung video. Sana lang mali ang hinala ko na ikaw yon. Dahil kahit na ayaw ko, aalisin kita sa trabaho. Ay Gora, wapa Kels. Kahit pa ngayon tanggalin mo na ako dito sa palugi mong salon, ayos lang sa akin. Kaya wala nagpupunta rito eh, kasi ang pangit ng service mo. Yung mga gamot na gamit, mga pa-expired na. Dinadaan na lang sa daldal ang mga customers para hindi magreklamo. Kahit ako, hindi ako pupunta sa ganito ka-cheap na salon, no? Pangit na nga ng serbisyo, ang pangit pa na may-ari. Makalis na nga. Hindi na lumingon pa si Armea kahit na nagsasalita pa ang kaibigan niya. Matagal na rin naman niyang gustong umalis sa trabaho niyang yun. Nagbabalak na rin kasi siyang magtayo ng sarili niyang salon. Tutal ay marami na rin siyang kaalaman. Iniisip niya na mas magaling pa siyang mamahala ng mga tao kaysa kay Rodi. Hindi kaagad umuwi ng bahay si Armea dahil pinuntahan niya ang isa pa nilang kaibigan na si Joji. Ang pangit niya maging boss. Akala mo hindi siya naging kaibigan eh. Porket ba nakaangat na sa buhay, bigla na lang gagas pang ang ugali? Labas na labas ang true colors ni bakla. Naku, ayan na naman kayo sa bangayan yung ganyan. Tapos magbabatiri naman kayo.
Tingnan mo, nauna ka magpunta rito sa akin. Mamaya si Rodi naman na ang tatawag sa akin para magsabi ng mga hinanakit niya sa'yo. Ayusin nyo nga yan. Ang tatandaan nyo na kaya. Ay, Shala, mas matanda ka sa amin, remember? Ay, wag na nga natin pag-usapan ng edad. Ang problema rito ay ang ugali ni Rodrigo. Sus, Rodi na ni, mato naman. Mukhang pangkargador sa palengke ang katawan. Kaya kinatatakutan ng mga boylet kasi baka ma-headlock sila. Kakainis! Ako ang napipikon sa mga pinagsasasabi mo eh. Basta ako wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Pakikinggan ko parehas niyong opinyon. Tapos saka ko kayo kakausapin. Base sa tingin kong sino ang tama at mali, okay? Tatanungin kita, ikaw ba ang nagnakaw ng mga gamot sa salon? Hindi ko kumakampi pero yan ang tanong mo sa akin. Kahit kapkapan mo ko, wala ka makikitang gamot sa akin. Halika sa bahay ko, mangalkal ka. Kapag nakakita ka, sige ipakulong niyo ako. Oo, purita na baklita, Ketch. But never ako magiging kawatan. Hala, hindi kita pinagbibintangan. Tanong nga lang, di ba? Alam mo naman na nalulugi na ang salon ni Rodi. Malamang lahat yun magiging problema na niya. Kapag naubos na yung mga gamot tapos wala siyang kinikita, baka magsarado na siya ng tuluyan. Mawawala na kayo ng pagkakakitaan. Concerned ako sa inyong dalawa kasi nga kaibigan ko kayo. Kahit pa magsara sa pagkalugi ang salon niya, wala akong pakialam. Deserve niya yun, no? Masama naman talaga ang ugali niya. Ayaw mo lang aminin. Kasi nga, magaling siyang magmanipula ng tao. Akala mo nakakaawa siya, pero siya talaga ang totoong problema. Malaki ang mata mo, antik ko. Kaya imulat mo yan ang maunawaan mo ang sinasabi ko. Malaki rin ang noo mo, kaya siguro naman hindi hangin ang laman yan. Kung utak mo mag-e-extend hanggang sa lapad ng noo mo, mauunawaan mo kung bakit kanya pinaghihigpitan noon. Inggit ka mo siya sa akin kasi ako ang daming ganap. Hindi kasi pwede na palagi na lang ikaw ang pagbibigyan. Napapadalas ba naman kasi ang pagpapaalam mo sa kanya na mag-a-undertime ka? Alam mong trabaho yun, negosyo yun. Hindi naman pwede na porket kaibigan ka dapat exempted ka na sa lahat. Empleyado ka pa rin niya. Oh, akala ko ba hindi mo siya kinakampihan? Bakit ngayon parang ako ang may mali? Kaloko kayong dalawa? Parang mag-isa na lang ako Bahala ka na nga dyan. Kayo na lang ang mag-usap na dalawa. Hoy, dito ka lang. Armea, nag-uusap pa tayo. Hay, ang bakla nagtampururot. Ang gulo talaga ng dalawang to. Laging hindi nagkakaintindihan eh. Para na nila akong nanay. Hinihintay na lang ni Joji na tumawag sa kanya si Rodi at yun na nga ang nangyari. Inaya siya nito na magkape para makapag-usap. Kahit na nais na ni Joji na magpahinga dahil sa pagod sa trabaho, binigyan niya pa rin ng oras ang mga kaibigan para lang marinig ang mga hinaing nila sa isa't isa. Pagkarating ni Joji sa tagpuan, naroon na si Rodi at baka sa mukha niya ang pagiging problemado. Oh, go na bakla, ikaw naman ang magsalita para alam ko kung anong nangyayaring kaguluhan sa inyo. Ano na naman ang bagong issue? Nakita mo na ba yung video kung sinong nagnanakaw ng mga gamot? Oo, yung naglilinis kada umaga. Paunti-unti niyang kinukuha yung mga gamot. Tapos yung mga mahal pa. Stress na ako. Hindi ko na mababawi yung mga nalugi ko. Tapos hindi pa kami magkaayos ni Armea. Ang dami tumatakbo sa utak ko. Hindi na nga ako makatulog na maayos sa gabi kasi puro na lang problema. Alam mo yun, parang hindi ako nilulubayan. Yan na nga ang sinasabi ko. Kanina si Armea yung kausap ko. Oo, galit pa rin sa'yo. Dapat kasi una pa lang tiningnan mo na muna bago mo siya pinagbintangan. Naiintindihan ko naman kung bakit siya naiinis eh. Parang iniisip niya na sa tagal na ng pinagsamahan nyo, parang hindi mo man lang siya pinagkatiwalaan. Saka naiintindihan din kita. Kasi naman sa dami ng problema mo, mahihirapan ka naman talagang makapag-isip ng maayos. Sa day off ko, kakausapin ko kayong dalawa. Mali, paghaharapin ko pala kayo. Ayoko na nag-aaway kayo ng ganyan. Oo nga pala, ano nang plano mo sa salon mo? Susubukan ko pa rin. Kung hindi ko na talaga kaya, wala na akong magagawa kundi magsarado na. Wala eh. Mababaon ako sa utang kapag pinagpatuloy ko pa to. Hay,
Ano naman susunod? Paano ka na niyan? Di maghahanap ako na ibang salon na papasukan ko. Marunong din naman ako kahit sa barbershop. Kahit sana lang. Kailangan ko magpatuloy sa buhay Kahit na feeling ko ngayon wala na akong patutunguhan. Pagsubok lang yan sa'yo, Mariko. Basta kapag kailangan mo ng tulong ko, ha? Andito lang ako palagi. Saka kapag nagkaayos na kayo ni Armea, magtutulungan ulit kayo katulad noon. Kapit lang. Pinipilit man ni Rodi na maging mas matatag, hindi niya pa rin maiwasan na manlumo sa nangyayari sa buhay niya. Hindi niya alam kung kailan ba nagsimulang maubos ang lahat sa kanya. Dati naman, pabor sa kanya ang swerte dahil malakas ang salon niya. Ang dami ring iba't ibang trabaho na nakukuha niya. Kung gaano kataas ang naging takbo ng buhay niya, ganun naman kababa ang nilagapak niya ng isang iglap lang. Sumasabay pa ang problema ng pagkakaibigan nila ni Armea. Oh, ito ang bag ko. Check mo na bago ko mag-goodbye sa cheap na salon mo. Wala akong ninakaw Kahit na ipit o pantakip sa tenga, hindi ako nagtangay. Mamaya magkalat ka ng fake news kapag wala na ako. Sabihin mo pa sa sangkabaklaan na kaya ako nawala rito dahil nagtangay ako ng mga gamit. Kaya ko rin bumili ng mga ganyan, no? Hindi naman kasi kita pinapaalis. Saka nasabi ko naman na sa'yo na hindi ikaw ang salarin, di ba? Kahit na, hindi ko pa rin makakalimutan na pinagbintangan mo ko, no? Kahit nasa rainbow na ako, hindi yun mawawala sa isip ko. Basta yan, wala akong kinuha. Gogora na ako dahil ayoko na sa mabahong amoy ng salon mo. Kaya mo na yan mag-isa. Bawiin mo ang lugi mo. Deserve mo naman siguro yan kasi ang attitude mong boss. Babush! Umirap si Armea bago siya lumabas ng salon. Ayaw na niyang magtiis pa na makasama si Rodi. At ang matagal na samahan nila ay binasura na rin niya. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan na lang ni Armea na nagsarado na ang salon na pag-aari ni Rodi. Hindi niya pa ulit ito nakakausap pero daman niya na mabigat ang loob nun dahil ang salon na yon ang simbolo ng pangarap niya. Kaya nang bumagsak yun, buong buhay na rin niya ang bumagsak. Walang naramdamang awa si Armea. Sa halip ay tuwang-tuwa pa siya. Deserve na deserve ni bakla. Ano, ang yabang mo pa Nasa na ngayon ang tapang mo? Siguro mukha kang tanga na mag-cry-cry sa bahay mo. Daanin mo na naman sa mental health problem mo yan. Tapos papaawa na naman sa marami. Ang galing Ganito pala yung epekto ng kulam na pinagawa ko sa kanya. Ang tagal din. 2 buwan bago umepekto ng tuluyan. Ngayong down na siya. Ako naman ang magiging rising star. Kabog! Nais na ni Armea na simulan ang mga susunod niyang hakbang. Matagal din ang naging paghihintay niya para tuluyang bumagsak si Rodi. Hindi pa siya naniniwala noon na gagana ang kulam na pinagawa niya. Ayaw niya na gawin yun bilang pisikal na sakit, kundi sa pagbagsak at pagpigil ng mga buenas na darating kay Rodi. At yun nga ang nangyari. Maging sa kaisipan ni Rodi, umiipekto ang kulam. Dahil wala na siyang nakikitang pag-asa, nawawala na rin sa kaisipan niya ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Yun naman talaga ang gusto ni Armea. Dahil para sa kanya, mas madarama ni Rodi ang galit at paghihiganti niya kung unti-unti niyang tatamaan ang pangarap at buhay nito. Ilang araw matapos na magsarado ang salon ni Rodi, kinuha naman yon ni Armea para siya na ang uupa. Hindi niya pa sinasabi sa lahat ang pagbubukas ng salon, bigla na lang itong nalaman ni Joji. So totoo, talagang magkakaroon ka ng salon sa mismong salon ni Rodi? Hoy, FYI auntie ko, wala na siyang salon dahil sarado na. Bakit? Hindi ba pwede yon? Business is a business of a business nga, di ba? Saka anong gusto mong ipatayo ko rito? Lugawan? Paresan? Malamang saan ba ako expert? Sa paghawak ng buhok at pagmi-makeup.
Kaya salon pa rin ang itatayo ko. Hindi naman niya ito pag-aari, no? Saka magbabayad ako ng pwesto. Alam mo ba kung anong pinagdaraanan ngayon ni Rodi? Do you think may paki ako? Hindi na kami friends, no? Kung gusto mo rin, wag na rin tayo maging friends. Halatang hate mo na rin ako dahil sa plano kong business eh. Bawal na ba ako magnegosyo katulad ng kanya? Porket nagsara ang kanya, dapat wag ko na rin sundin ang pangarap ko? Hindi yan ang sinabi ko. Ang dami mong dada. Ano ba yung lumalason sa utak mo, Armea? Hindi ka ganyan noon. Ganito na ako noon pa, hindi mo lang napapansin. Kasi mas nangingibabaw ang pagpapaawa ni Rodrigo. Go ka sa kanya kung siya ang kakampihan mo. Basta ako, itutuloy ko ang pangarap ko. Di titigil ang mundo dahil sa nalugi siya. Naging mas malala pa ang ugali ni Armea dahil kahit na sino na lang ay inaaway niya. Kahit ang mga tao na nag-aayos ng mga gamit niya para sa kanyang negosyo. Sa araw ng pagbubukas niya, doon lamang nalaman ni Rodi na siya pala ang bagong may-ari ng pwesto. Oh, anong ginagawa mo rito? Inggit ka na ba sa negosyo ko? Nalugi na kasi yung sayo, no? Hindi ko alam na ikaw pala may-ari niyan. Hindi mo naman sinabi sa akin. Eh bakit ko naman ichichika sa'yo? Sino ka ba sa inaakala mo? Baka ma-evil eye mo pa ang plano ko. Basta yan na yon. Natuloy na rin ang pangarap ko. Hindi na ako tauhan na lang ngayon. Ako na ang boss. Congrats kung ganon. Masaya ako na natupad na yung pangarap mo. Yan yung palagi mong kinikwento sa akin noon. Pero bakit naman diyan ka pa sa pwesto na yan? Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin yan. Paano kung nakabawi na ako at gusto kong bumalik sa pagsasalon? At bakit naman hindi? Sa dito ko gusto eh. Pumayag naman na may-ari. As if naman makakabawi ka pa. Kung sakali man, kahit na imposible, din umanap ka na ibang pwesto. Basta akin na to. Magiging isa na akong sikat na salon dito. Sige, okay lang. Baka hiring ka. Gusto ko sana mag-apply. Sige, sakto. Wala akong tagalinis dito sa salon. Hindi yan. Yung hahawak sa mga buhok. Marunong naman ako nun eh. Saka wala pa namang isang buwan simula nang tumigil ako. No, hindi ka hahawak ng buhok ng mga customer ko. Mamaya sabotahin mo pa ako, no? Tama na yung sa mga kalat ka lang. Kauri mo naman ang mga alikabok eh. Ano, papasok ka ba? Ibibigay ko na sa ibang posisyon. Oo, sige na. Okay na yan. Wala akong mahanap na trabaho ngayon eh. Perfect! Go na sa loob at maglinis ka na. Siguraduhin mo na wala akong makikitang pakalat-kalat na buhok sa floor, ha? Yari ka sa akin. 2 araw na ang nakalipas, bilang lang sa daliri ang pumasok sa loob ng salon. At ang mababang serbisyo pa ang kinukuha nila. Dahil sa pag-aalala ni Armea na malulugi siya, gumawa siya ng ibang pakulo para pasukin sila ng mga tao. Pero wala ni isa ang gumana. Bakit naman? Bakit ba ayaw nila sa salon ko? Ang ganda na ng promo ko ha. Ang mura na nga tapos quality pa ang service. Kasalanan mo to eh. Dinadala mo sa akin ang kamalasan ng buhay mo. Sana hindi na lang kita pinagtrabaho rito. Alam ko na malas ka. May balat ka siguro sa puwet, no? Hindi ako ang malas. Hindi ko naman hawak ang desisyon ng mga customer. Nakakapit na yata sa lupa ng pwesto na tong kamalasan na dala mo. Ano na ako niyan? Ayoko magsara ka agad. Kakainis. Siguro sa sobrang inggit mo sa akin, pinakula mo ko, ano? Ha? Bakit ko naman gagawin sa iyan? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Huwag mo akong pagbintangan ng masama. Kahit na kailan, hindi ko naisipan na magpakulam ng tao. Oo, ginawa mo yon. Kunwari ka pa eh. Alam ko na nung nalaman mo na ako nang nabubuhay sa pangarap mo, gagawa ka naman ng paraan para mapabagsak ako. Anong klaseng ugali yan, ha? Totoo na mainggit ako at may tampo. Pero hindi yun sapat para gawin ko yung binibintang mo. Sumusobra ka na, ha? Ay, ako ba pala ngayon na sumusobra? Mabuti nga mabait pa ako para ipasok kita ng trabaho. Hoy, para sabihin ko sa'yo, Rodrigo, walang tatanggap sa'yo dahil wala ka namang kayang gawin eh. Mabait pa nga ako kung makitungo sa'yo.
Samantalang nung ako nagtatrabaho sa'yo, lahat na lang ng gagawin ko sisitahin mo. Akala mo ba hindi ko dinamdam lahat yon? Para sabihin ko sa'yo, Armando, mas marami akong kayang gawin kesa sa'yo. Ako ang nagturo sa'yo mag-reband. Kung hindi dahil sa'kin, hindi mo naman malalaman yung mga gamot na dapat gamitin, kung ano ang magandang brand at kung saan nakukuha. Hindi ko na dapat isusumbat sa'yo, kaso ganyan ka makitungo sa'kin. Magkaibigan tayo, pero ngayon, akala mo alipin mo ko? Alipin naman talaga kita dahil sa akin ka nagtatrabaho. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Armando. Ang sagwa niyan para sa gandang meron ako, no? Mukha ba akong tika sinakargador kagaya mo? Sa ganda ko, napagkakamala na akong babae, tapos tatawagin mo akong Armando? Ew! Sa'yo mas bagay talagang tawagin na Rodrigo dahil sa matun mong katawan at boses. Dapat hindi ka sa salon, doon ka sa construction, magbuhat ka ng semento, tawag ka na ni Foreman, buhos na raw! Wow! Makaiw ka sa tunay mong pangalan. Kahit anong gawin mo, bakla ka rin kagaya ko. Mas matigas lang ang boses ko kasi sa'yo iniipit mo. Pilit na pilit ka magpakababae, mukha namang espasol yung mukha mo. Sa salon ka nga nagtatrabaho, pero hindi ka marunong mag-blend ng make-up. Hindi pa pantay magkilay. Huwag mo nga ako niyayabangan. Kung sa construction ako tagabuhat ng semento, ikaw naman nilagay mo sa mukha mo ang masilya. Yang magaspang mong ugali at baku-baku mong mukha, hindi na madadaan sa palitada. Ambisyosang bakla. Leche kang bakla ka? Lumayas ka na rito! Malas ka sa buhay, kaya pati ako minamalas sa'yo! Oo, aalis talaga ako. Malas ka rin naman sa buhay ko. Ang pangit ng eyeshadow mo. Mukha kang baklang clown sa McDo. Leche ka rin! Yun na ang naging simula ng paglala ng alitan ng dalawa. Hindi na rin nagtrabaho pa si Rodi sa salon ni Armea. Kahit napilit silang pagbatiin ni Joji, wala na silang pinapakinggan pang dalawa. Kahit naman ganon ang nangyayari, alam pa rin ni Armea na siya pa rin ang nagwagi sa buhay, lalo na at nasa ilalim pa rin ng kulam si Rodi. Hindi ito basta makakawala, kaya hindi na siya makakaahon pa sa kahirapan. Pero tila ba magkarugtong ang kaluluwa nila dahil pati siya ay nilapitan na ng kamalasan. Kahit na matao sa lugar nila, hindi pa rin nagkakaroon ng maayos na customer ang salon. Kahit na halos isang buwan na itong bukas, ni minsan ay hindi naging matunog. Hindi yon ang inaasahan ni Armea dahil bago niya ipakulam ang kaibigan, malakas ang pwesto na yon dahil malalayo ang mga kakumpetensya nilang salon. Ay, hanggang kailan ba magiging ganito katumal? Wala na akong staff. Mukhang mahihirapan pa ako magbayad sa kanila. Mas mababa na ngayon ang promo tapos wala pa rin pumapasok sa salon ko. Ang OA at nang-aarte naman ng mga tao na to. Kala mo gaganda nila. Baka kasi yan ang problema. Baka hindi ang promo o ang mismong salon. Baka sa attitude mo. Di ka talaga suswertehin kung ganyan ka mag-isip sa mga tao at sa paligid mo. No, hindi pangit ang attitude ko. Bakit? Kapareho ba to ni Roddy? Rodi na naman. Ano bang ginawa sa'yo ni Bakla para maging ganyan ka? Te, ang tagal nyo nang hindi nag-uusap tapos lait ka pa rin ng lait sa kanya. Bukang bibig mo palagi eh. Kahit di mo na nakikita, naaalala mo pa. Baka naman mapanaginipan mo siya gabi-gabi. Tahimik na nga lumalaban yung tao. Anong tahimik lumalaban? Baka gumagawa na ng paraan para mag-isip kung paano ako mapapabagsak. Traidor pa naman yon. Alam mo, mga bata pa lang tayo, magkakakilala na tayo. Alam ko na kahit amoy ng mga utot nyo, no? Never yung gagawin ni Rodi. Bakit ba pa na yung pagtatanggol mo kay Roddy? Parehas ko kayong pinagtatanggol. Ayaw ko lang na ganito nakatagal ang alitan yung dalawa. Teka, naaamoy mo ba yun? Bakit para na namang amoy may nasusunog? Oo nga no, saan galing yun? Parang amoy plastic. Ay, naku! Yung salon mo bakla, mukhang nasusunog! Bilisan mo! Sabay na nagkagulo ang dalawa sa pagmamadali nilang pumasok sa loob ng salon. Pagpasok nila sa loob, makapal at maitim na ang usok. Walang ibang tao sa loob ng salon, kaya walang nakakita ng nangyayari.
Pinilit na apulahin ng dalawa ang apoy pero mas lalo lang nitong nilalamon ang mga kagamitan. Naapula lang ang sunog matapos na dumating ang mga bumbero. Nanlumo si Armea nang makita niyang malaki ang pinsalang nangyari sa kanyang salon. Ay, ang mamahal na mga gamit na yan. Para masayang lang. Ubus yung mga plancha at blower ko. Tapos yung mga gamot at pangkulay ng buhok. Ganon din naubos. Malaking lugi to. Ang beauty ko na stress na. Ayoko magkaroon ng wrinkles. Baka magmukha akong oldie like Roddy. OMG! Ano ba? Wala ka nang ginawa kundi mag-inarte dyan. Ang dahilan daw ng pagkasunog ng salon mo, yung naiwan na plancha. Nag-overheat. Hay, ayan. Inuuna mo pa kasi ang buhay ni Roddy kesa sa salon mo. Ay oo, nakalimutan ko. Inayos ko kasi ang hair ko tapos nagyosi na ako sa labas. Ano ba naman to? Wala na akong magagawa. Kailangan ko magsara ng salon. Oh, baka mamaya sisihin mo na naman si Roddy ha? Wala siyang kinalaman sa katangahan mo. Yes, siya talaga ang sisisihin ko. Mamaya nag-pray siya na magkaroon ng kababalagan sa salon ko para malasin ako tulad niya. Kung hindi lang siya naiinggit sa akin, malamang dagsa ng tao sa salon ko. Hindi niya yan gagawin dahil alam niya ang pakiramdam na mawalan ng kabuhayan at pangarap. Gaga ka rin kasi. Nagtayo ka ng salon sa lugar kung saan nalugi ang dating may-ari eh. Malamang mamalasing ka talaga. Ikaw ba naman ang humahabol sa kamalasan eh? Ewan ko ba sa'yo, Armando? Yang utak mo ata napunta na sa fake eyelashes mo. Hey, huwag mo pansinin. Paubos na nga eh. Exactly! Paubos na rin kasi ang utak mo. Magbati na lang kayo ni Roddy tapos magtayo kayo ng salon yung dalawa para pareho kayong boss. At tigilan mo yung pagmamaldita mo sa kanya. Hindi pa rin nakinig si Armea sa sinabi ng kaibigan nila. Dahil para sa kanya, dapat ay siya naman ang lumamang. Pero mukhang ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para iparamdam sa kanya na malas din siya sa buhay. Sa paglipas ng mga linggo, nahihirapan na rin siyang makahanap ng trabaho. Ang mga dati niyang pinapasukan, hindi na nababakante, kaya wala nang naibibigay sa kanya. Dahil sa nangyayari, nauubos na rin ang pera at ipon niya. Kamalas-malasa naman sa buhay. Bayaran ng upa ngayon tapos naubusan pa ako ng gasol. Las na bigas na nga lang itong maisasaing ko eh. Ay, buhay! Uy naman ganito ang aking life. Please naman, ako naman ang swertihin. Sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa kanya. Naputulan din siya ng tubig habang naliligo siya. Kahit na nasa labas siya ng bahay, kung ano-ano na rin ang nararanasan niya. Dahil para bang paulit-ulit lang ang takbo ng kanyang buhay sa kung paano rin minamalas si Roddy. Hindi na siya mapakali, kaya nakipagkita na naman siya kay Joji. Sakto na walang trabaho ito, kaya pinapunta siya ni Joji sa bahay niya. Nakakaloka, auntie ko. Ewan, bakit ba malas ng buhay ko? Alam mo kanina pagtawid ko papunta rito, muntikan pa ako masagasaan ng fully charged na e-bike. Paano kapag namatay ako, di ba? Kakaya sa burol ko, tatawanan ako kasi bakit yung full charge na e-bike pang nakapatay sa akin? Ay, ano ba to? Ay, sorry bakla. Natawa ako sa full charge na e-bike. Bakit naman kasi hindi ka tumitingin sa tinatawiran mo? Dapat mga ganyan, titingin ka sa kaliwat kanan mo. Tapos saka ka tatawid kapag may truck na parating. Mas mahal kasi bayad nun. Ay, funny ka na dyan? Sorry na nga, di ba? At least ako marunong ako mag-sorry. Eh ikaw ba? Kaya mo ba yung sabihin kay Roddy? Ay, huwag ako mag-sorry sa kanya. Wala akong ginagawang masama ah. Siyang may kasalanan sa akin, hoy. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may kumatok sa pinto. Sumigaw lang si Joji na bukas yun at pinaanyayahan na pumasok. Nagulat pa si Armea nang makita niyang si Roddy yun.
Ramdam na ramdam ang tensyon sa dalawa. Oh, hindi mo naman sinabi sa akin na may bisita ka palang iba. Sana mamaya na lang ako nagpunta. Aalis na lang ako. May nakakalasong hangin dito. May toxic kasi. Wow, naamoy niya rin ang hiningan niya. Sige na, saka na tayo mag-usap. Bigay mo na yung galon mo. Nandiyan na yung magbubuhat ng tubig mo, oh. Teka nga! Teka lang, huwag kayong magtalo. Kaya ko nga kayo pinagsama rito para makapag-usap kayo. Ang tagal nyo nang hindi nagpapansinan Para kayong mga tanga. O ngayon natin pag-usapan yung mga hanas nyo sa buhay. Umupo ka na, Rodi. Wow, ano to? May free counseling? No, ayoko na magsalita at magpaliwanag. Wala naman na kami dapat pag-usapan We're not friends naman na, no? Ayoko na rin siya maging part ng life ko. Kamalasan lang ang hatid niyan sa akin. Aba, mas lalo naman ako. Inaayos ko na nga ang buhay ko ngayon. Magbabalik pa ako ng lason sa buhay ko. Oo, tigil na. Walang magsasalita sa inyo hanggat hindi ko tinatanong. Ang kukulit nyo, para kayong mga bata. Ano ba talaga ang plano mo, Armea? Magmamatigas ka ba? Oo, magmamatigas talaga ako. Kasi tigas ng boses niyang kaibigan mo. Oh, huwag ka na tumingin sa akin. Mas lalo naman ako. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Katulad ng pagpupumilit niya magboses babae. Hoy, hindi ako nagpupumilit, no? Natural voice ko to. Natural voice mo? Ano ka, babae pinanganak? Noon nga sabay pa tayo nagpatuli, hindi ba? Yang boses mo, akala mo tatay. Kita mo na, Georgie? Yan, sa ganyan bang attitude tingin mo ba patatawarin ko yan? Wala akong kasalanan sa'yo. Baka ikaw may kasalanan sa akin. Ang dami mo masasakit na sinabi sa akin. Tapos kung ano-anong pinagkakalat mo sa iba nating mga kaibigan, akala mo yata hindi ko mababalitaan na sinasabi mo sa kanilang may pagkademonyo ako kaya minamalas ka sa buhay. Bakit? Totoo naman, di ba? Kung hindi naman talaga dahil sa'yo, hindi naman ako mawawala ng salon. Shhh! Tigil, tigil, tigil! Hay! Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa. Aayusin natin to. Magiging katulad ulit kayo ng dati. Magkakaibigan tayo, kaya dapat magkakasundo tayong lahat. Pwes ako, ayaw ko, babush! Hoy, dito ka lang! Armea! Ano ba naman yan? Ang titigas talaga ng mga bungo ng mga bakla. Pabayaan mo na yan. Mayabang naman na yan simula pa noon. Kasi naman, ayokong parehas na nga kayong problemado sa buhay, magkaaway pa kayo. Baka ganun talaga. Hindi naman panghabang buhay na kaibigan ng isang tao. Anong nangyayari sa'yo? Papayat ka yata ng papayat Lawlaw na ang mga braso mo. Tapos bagsak na yung mukha mo. Sa stress ko siguro to. Matagal na akong hirap makakain at makatulog Ang dami gumugulo sa utak ko. Inaatake pa ako ng anxiety at depression. Simula kasi na mawala ang salon ko, parang lahat na ng bigat nasa akin na. Wala pa akong mahanap na trabaho. Putol ang kuryente ko ngayon. Mabuti na nga lang sa akin yung bahay. Kung hindi baka napalayas na ako dahil walang pambayad ng rent. Gusto mo ba na dito ka na lang muna sa bahay ko? Hindi na. Ayoko makaistorbo ng iba. Kahit pasabihin mo na kaibigan naman kita, iba pa rin kapag ako ang lalaban para sa buhay at pangarap ko. Pinipilit ko pa rin magpakatatag. Naghahanap ako ng ibang trabaho, wala lang talaga mapasukan. Minsan may discrimination Alam mo na, dahil bakla ako. Yung iba naman pani-interview, tatawag daw sila pero wala naman ako natatanggap. Naiisip ko nga na, bakit parang bigla naman yata ako naging ganito? Hindi ko alam kung malas ba ito matatawag o may karma akong pinagbabayaran. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako palagi, ha? Alam ko na mahirap yung pinagdaraanan mo at kailangan talaga ng oras para malabanan mo yan. Dahan-dahan lang sa buhay. Kung may bakante sa trabaho ko, sasabihan ko kayo ni Armea. Sana naman wag na rin kayo mag-away. Salamat. Hindi ko alam kung magbabati pa kami. Hintayin na lang siguro natin na dumating ang panahon para magkaayos kaming dalawa. Habang nag-uusap ang dalawa, si Armea naman ay nakikinig lang pala sa likod ng pinto. May halong tuwa ang nararamdaman niya dahil kahit na paano ay mas lamang pa rin ng kamalasan si Rodi.
Dahil apektado lahat sa kanya, pati ang isipan niya. Hindi pa rin siya makakahanap ng maayos na trabaho, lalo na kung madalas siyang tuliro. Nang araw na yun, naisipan ni Armea na puntahan ang mangkukulam na hiningian niya ng tulong. Gusto niyang malaman ang estado ni Rodi, kung pwede pa bang mabago yon pagdating ng panahon. At sinabi sa kanya na mawawala lang ang bisa ng kulam kung magpapagamot mismo si Rodi sa isang albularyo. Alam naman ni Armea na hindi yun gagawin ng dati niyang kaibigan dahil malayo ang paniniwala nito sa mga mahika. Ilang linggo na ang lumipas, wala pa ring makuhang trabaho si Armea. Hindi siya pinagbibigyan ng mga kakilala niya na mamasukan sa salon. Hanggang sa dumating na naman ang panibagong kalbaryo sa buhay niya. Ayoko na, bakla! Magsasala dapat ako ng cellphone ko tapos bigla naman ako na hold up. Ano ba to? Wala na akong makain. Sabi ko naman sa'yo, papautangin na lang kita eh. Taas ng pride mo. Ayoko magmukhang mahina gaya ni Rodi. Hanggang ngayon, puro ka Rodi. Oh, baka isisi mo na naman sa kanya kaya ka na hold up. Talaga, hawang-hawa na ako sa kamalasan niya sa buhay. Kakainis naman. Ito, papautangin kita. Bayaran mo ako kapag nakapagtrabaho ka na. Oo nga pala, next week pumunta ka sa cafe. May hiring kami ng 2 staff. Ipinasok ko na kayo ni Rodi 8 a.m. ha. Casual na suot lang. Pakitali mo rin yung buhok mo. Bakit pati si Rodi? Kasi kailangan niya rin ng trabaho. Parehas kayong nagugutuman at may mga dapat na mabayaran. Ilabas nyo na lang ang away nyo. Trabaho na lang ng trabaho. Kung ayaw nyo magbate, bahala kayo. Basta tutulungan ko kayo makabawi sa buhay nyo. Lunukin nyo yung mga pride nyo ha. Kahit na nais ni Armea na tumanggi, kinuha niya pa rin ang magandang oportunidad na magkaroon ulit ng trabaho. May mga pinagkakautangan din siya na kailangan niyang bayaran. 1 buwan na lang, palalayasin na siya sa inuupahan niyang bahay. Nang dumating ang araw na magsisimula na sila sa trabaho, hindi nagkibuan ang dalawa. Kahit na magtinginan ay hindi nila ginawa. Hanggang sa silang 2 na lang ang naiwan sa loob ng cafe dahil sila ang magsasarado nun. Make sure mo na nakahugot lahat ng saksakan ha. Huwag mo ako utusan, di kita boss. Hindi kita inuutusan. Sinasabi ko lang dahil mas malapit ka dyan. Nakikita mo inaayos ko ang mga upuan. Alam ko naman ang ginagawa ko, no? Ikaw ang ayusin mo ang trabaho mo dyan. Baka bukas may mga nakakalat na namang upuan. Mapagalitan na naman lahat ng staff. Nakikita mo na nga inaayos ko, di ba? Bulag ka ba? Huwag mo ako simulan ngayon, ha? Huwag din ako. Ang hirap mong pakisamahan. Kahit hindi ka na pinapansin, masyado kang papansin. Ano ba talagang problema mo, ha? Ikaw mismo ang problema ko. Dahil tuwing nakadikit ka sa akin, puro na lang kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Palibasa pinanganak kang malas, kaya pati sa akin pinapasa mo na. Laking pagsisisi ko talaga na kinaibigan kita noon eh. Hoy, Armando. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang lapit ng lapit sa akin noon. Halata namang plastic at manggagamit ka. Wala ka kasing baon nung nag-aaral tayo, kaya panay ka buraot sa akin. For your information, ikaw ang walang kaibigan kaya ikaw ang panay papansin sa akin. Paano ka ba naman magkakaroon ng kaibigan? Ang sama ng ugali mo. Hindi mo alam kung anong pagtitiis ang ginawa ko ng mahabang panahon. Ano, hindi mo aaminin na dapat tayong 2 may-ari ng salon? Kaso anong ginawa mo? Inuto mo ko at sinabi na sa'yo na lang muna ipangalan kasi mas mahal ang magagasto sa pag-aayos ng permit kapag partnership. Tapos sa huli, naging tauhan mo lang ako. Pinaliwanag ko sa iyo noon kung bakit ganun ang ginawa natin. Bakit? May malaki rin naman ako ambag sa iyo ah. Mas malaki ang sahod mo kaysa sa ibang staff. Masyado ka kasing demanding. Umaasta ka na, boss. Dahil dapat boss naman talaga ako. 2 dapat tayo sa usapan pero masyado kang tuso. Gusto mo iulan lagi ang spotlight. Gusto mo, ikaw lagi magaling. Pinagyayabang mo sa buong sangkabaklaan na ikaw ang nagpakahirap sa salon. Ano ako doon, ha? Ikaw lagi ang bida.
Hindi to pang MMK para ikaw ang bida sa kwento ng buhay mo. Ano? Ano sinasabi mo na pinagyayabang ko? Hindi ba pwedeng proud lang ako sa naipundar ko? O di ba nagpatayo ka rin naman ng salon mo? Ano nangyari? Nalugi. Kasi alam naman natin na hindi ka marunong mag-handle ng negosyo. Masyado kang pabaya. Masyado ka kasing pabida. Marunong ako sa negosyo. Ang problema ko lang ang kamalasan mo. Yung evil ay na ginagawa mo sa akin. Kapag mga taong ganyang kasama ang ugali, malamang mas epektibo. Pwede ba nalubayan mo naman ako? Isama mo na sa malayo yung kamalasan mo. Ay bakit ako ang lalayo? Ikaw ang lumayo sa akin. Dahil minsan iniisip ko na ikaw ang dahilan kaya ako nagkakaganito. Dahil noon pa lang, ang dami mo nang inggit sa akin. Pinagbanta mo pa ako na ipapakulam mo ko, di ba? Dahil may kaibigan kang galing sa probinsya. Paano kung totoo? Ewan ko sa'yo, hindi ko alam na bakla ka na nga, madali ka pa maniwala sa mga kulam na ganyan. Kasi kung gagawin ko yan mismo sa'yo, baka sumusuka ka na ng ipis. Ay hindi pala, ng uod, kasi nabubulok na ang budhi mo. Kapag napatunayan ko talaga na ikaw may kasalanan na nangyayari sa akin, hindi kita titigilan. Sinasabi ko sa'yo na mararanasan mo rin to. Nagkakasakit na ako dahil sa daming tumatakbo sa utak ko. Para na ako nababaliw. Huwag mo isisi sa akin kung bakit ka nababaliw. Karma na yung tumatama sa'yo. Hindi natapos ang sagutan ng dalawa. Umabot pa sa punto na nagkasakitan na sila. Nagbatuhan sila ng mga gamit na siyang dahilan para masira ang ibang bahagi ng cafe. Natigilan lang sila matapos na pumasok ang gwardya at awatin sila. Nang gabing yun, natanggal sila sa trabaho at balak na kasuhan ng may-ari. Mabuti na lang ay naareglo kaagad ni Joji. Ano ba naman kayong dalawa? Hindi naman kayo mga bata para magtalo ng ganong kalala. Hindi na talaga kayo pwedeng magsama pa. Sobrang lala na ng mga pag-uugali nyo. Paano kung hindi ko na pakiusapan ng boss ko? Anong mangyayari sa inyo? Doon naman kayo sa loob ng selda magsasabunutan, ha? Bakit parang ako lang ang sinisisi mo? Ako lang ba may kasalanan dito, ha? Oh, bakit sa akin ka nakatingin? Sa akin mo na naman isisisi ang lahat ng to, ha? Ikaw ang nagsimula, di ba? Ikaw ang hindi makaintindi ng nangyayari. Ikaw ang makitid ang utak. Tama na! Tigil na! Awa na lang sa mga sarili nyo. Hirap na nga kayo makahanap ng trabaho. Ano pang ginawa nyo? Namerwisyo pa kayo. Ako pa ang magbabayad ng mga nasira nyo. Kasi di ba wala naman kayong pambayad. Nakakahiya pa dahil ako nagpasok sa inyo. Ayaw pa nga ng boss ko nung una, pero pinakiusapan ko. Hiyang-hiya na ako sa kanila. Mahiya naman din kayo. Ayan si Rodi ang mahiya. Dapat kasi hindi mo na yung pinapunta sa trabaho na yun eh. Hinayaan mo na lang yung mamatay sa gutom. Aba, ikaw dapat ang hindi inihahalubilo sa mga matitinong tao. Tama na sinabi! Tumigil na kayo! Pagod na akong pag-ayusin kayong dalawa. Hindi na kayo natuto sa mga nangyayari sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi ko na kayo pagbabatiin pa. Kausapin nyo na lang ako kapag kailangan nyo ako. Pero hindi ko na ipipilit ang sarili ko na magkaayos pa kayo. Friendship over na kung friendship over. Umalis ang dalawa na may samaan pa rin ng loob sa isa't isa. Bumalik sila sa dati nilang buhay. May nakukuha silang trabaho pero hindi nagtatagal ay nagkakaroon ng problema kaya natatanggal sila. Dumating din ang balita kay Armea na nasa ospital ang kanyang ama at kailangan nila ng pera para sa operasyon nito. Wala naman siyang maipadala dahil kahit sarili niya, hindi niya mabuhay. Dumating na rin sa punto na nagkakaroon na rin siya ng problema sa kanyang pag-iisip katulad ni Rodi. Para bang pakiramdam niya ay wala na silang pagkakaiba. Para matapos na ang problema niya, dumulog siya sa isang albularyo. Doon niya nalaman na ang nararanasan niya ay ang balikkulam.
Maaari daw yung mangyari kung ang mangkukulam na nilapitan niya ay wala masyadong kakayahan sa pangungulam. Mas lalong nakaramdam ng galit si Armea. Kahit na siya naman ang may kasalanan, si Rodi pa rin ang sinisi niya. Gusto niyang magpagamot sa albularyo pero sinabi sa kanya na wala itong magagawa. Maaari lang din mawala ang bagay na yun sa kanya kung maunang mawala ang sa kinulam niya. Walang ibang pagpipilian si Armea. Kung gusto niyang makawala sa sumpa, kailangan munang mawala ang kay Rodi. Puwisit talaga. Bakit sa akin pa ito napunta? Dapat kay Rodi na lang lahat eh. Kaya ko nga siya pinakulang para maranasan naman niya maghirap. Hindi yung pati ako nahihirapan. Simula pa lang noon, siya na ang may kasalanan ng lahat. Malas siya! Malas! Kainis! Hindi napansin ni Armea na habang nagsasalita siya, naririnig na pala siya ni Joji. Napadaan doon ang kaibigan nila para magdala ng bigas para sa kanilang dalawa ni Rodi. Nabigla na lang si Armea nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng bigas sa sahig. Ay, kabayang bundat! Ano ba naman yan, Georgie? Bakit hindi ka man lang kumatok muna? Nakakagulat ka naman. Akala ko pinasok na ako ng mga masasamang elemento dito sa bahay ko. Ano bang need mo sa akin, Mariko? Totoo ba ang narinig kong sinabi mo? Pinakula mo si Rodi? Ha? Ikaw may mga naririnig kang di ko naririnig. Ano ba yung binibintang mo sa akin? Nagagaya ka na kay Rodi. Huwag ganyan, Mariko. Bad yan, alam mo yan. Hindi ako nagkakamali. Anong ginagawa mo, Armea? Bakit? Bakit kailangan mo yung gawin sa kaibigan natin? Ay, ewan ko. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ay, makaligo na nga, talis pa ako. Hahanap ako ng pagkukunan ng pera. Ikaw maglinis ka nga ng tenga mo. Sige na, umuwi ka na. Thanks dito sa bigas. Malaking tulong to para di agad ako mamatay. Nag-uusap pa tayong dalawa. Huwag mo nang ikaila. Dinig na dinig ko. Pinakula mo si Rodi. Nag-iisip ka pa ba ng tama, ha? Gaano ba kalala ang ginawa niya sa'yo? Ano? Huwag mo na itanggi dahil dinig na dinig ko. Oo na. Ginawa ko na para manahimik ka na dyan. Tapos na, di ba? Nangyari na nga eh. Ang hindi ko matanggap, bakit pati ako nadadamay? Pati ako minamalas. Nawala naman na rin lahat sa akin, di ba? Tapos patong-patong na problema. Hindi lang sa akin, pati na rin sa pamilya ko. Ngayon nagagalit sila sa bahay dahil wala man lang ako maitulong. Lalo nilang pinamumukha sa akin na wala akong kwentang tao. Bakit mo nga ginawa? Dahil galit ako sa kanya. Masama ang loob ko sa mga nangyayari sa buhay niya. Aaminin ko na, inggit ako sa kanya. Kasi nakuha niya na yung pangarap niya habang ako nagpapakahirap pa rin para magkaroon ng sariling pangarap. Hindi ba valid yon? Masama ang ginawa mo. Kaibigan mo siya eh. Dapat kung anong pag-angat niya, masaya ka. Hindi yung ikaw pa mismong magiging dahilan para bumagsak siya. Tayong tatlo ang dapat na maging supporter ng bawat isa. Hindi yung tayo ang mangungunang magalit. Sinasabi mo lang yan kasi pareho kayo nakaranas ng tagumpay. Samantalang ako naiwan ako sa ilalim. Umangat kayong dalawa eh. Anong gusto mong isipin ko ha? Para ako naging anino sa kanya. Nung una naman oo, masaya ako para sa kanya. Pero habang tumatagal kasi, parang lagi na lang sa kanya pumapabor ang lahat. Siya na lang lagi ang swerte. Gusto ko rin namang maranasan yung nararanasan niya. At yung pagpapakulam na lang sa kanya ang naisip mong paraan. Alam mo ba kung anong malaking epekto nun sa kanya? Nagkaroon ng problema sa buhay yung tao. Hanggang ngayon, kino-question niya pa rin ang sarili niya. Nagdududa na siya sa kakayahan niya. Pati mabuhay, wala na siyang gana. Bakit? Ganun na rin naman ang nangyayari sa akin Minalas din naman ako dahil sa balik kulam na yan. Nawalan ako ng kabuhayan, nalugi sa negosyong una kong tinayo. Walang makain, ilang beses na ako pinapalayas dito sa paupahan, may sakit ang tatay ko. Ano? Pati naman ako nagdududa na sa sarili ko eh. Hindi lang siya. Yan kasi ang problema eh. Kapag si Rodi, sa kanya na lang lahat ng simpatsya. Akala ko ba wala kang kinakampihan?
Kung alam mo lang kung paano kita ipagtanggol kay Rodi kapag siya naman ang nagsasabi ng masama tungkol sa'yo. Ngayon, hindi ko na alam. Kasi ikaw na ang pumili niyan eh. Hindi na tadhana yung sumubok sa katatagan mo, kundi yan ang paglapit mo sa itim na kapangyarihan. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang alitan ninyong dalawa. Ikaw ang nagsimula. Sa'yo nagsimula lahat yan. Kaya alam kong ikaw lang din ang tatapos niyan. Gagawa ko ng paraan para matapos yung problema ko. Pero yan si Rodi, hindi ko hahayaang mas mauuna na naman siyang makaangat kesa sa akin. Alam mo, Armea, sa ganyang ginagawa mo, hindi malabong maiwan kang nakalubog. Sa takot mong malamangan, nanghila ka ng tao sa kadiliman. Sana balang araw mapagtanto mo rin na mali ka. Hindi lang basta mapagtanto, sana matanggap mo rin na ikaw ang may mali. Hindi yung lahat na lang isisisi mo sa ibang tao. Kahit pa maayos na ipinaliwanag ni Joji ang mga salita na yon, mali pa rin ang naging pagtanggap ni Armea. Si Rodi pa rin ang sinisisi niya kung bakit pati si Joji ay masama na rin ang tingin sa kanya. Wala na siyang kapayapaan sa utak at sa puso. Napupuno na ng galit. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin nalalaman ni Rodi ang pangkukulam na ginawa niya. Alam niya rin naman na hindi yun basta sasabihin ni Joji. Sa bawat linggo na lumipas, pahirap ng pahirap ang buhay ni Armea. Hindi na siya makausad. May nakukuha man siyang pagkakakitaan, masyadong maliit yun at hindi siya kayang buhayin. Dahil sa kakulangan niya sa pera, dumating ang araw na talagang pinalayas na siya sa inuupahan niya. Hoy, huwag mo namang ihagis sa mga damit ko. Dahan-dahan lang, baka masira mo ang mga gamit ko. Ang tagal na nito sa akin at ang mahal na mga to, ha? Palibasa ang buhala ka, kaya hindi ka makapagsuot ng ganito. Nakikisuyo na nga lang ako na kahit hanggang sa susunod na buwan. Dahil may nakita na akong bagong trabaho na papasukan. Swapang mo talaga, tababoy! Mas lalong nagalit ang may-ari ng bahay at inihagis palalo ang mga damit niya sa kalsada. Wala nang matitirhan pa si Armea. Ayaw naman siyang tanggapin ng mga malalapit niyang kamag-anak. Ang iba nilang nakikilalang bagong kaibigan, hindi rin siya matulungan. 2 tao na lang ang pwede niyang malapitan, sina Joji at si Rodi. Pero dahil mataas ang pride niya, ipinangako niya sa sarili niya na kahit kailan ay hindi siya hihingi ng tulong kay Rodi. Mas gugustuhin niya pang mabuhay sa kalsada kaysa ang makiusap sa taong kinagagalitan niya. Habang naghihila ng gamit si Armea para puntahan ang bahay ng kaibigan niya, may grupo ng mga kalalakihan na laking kalye ang nanggulo sa kanya. Kinuha ang karamihan ng gamit niya at sinaktan din siya. Parang awa nyo na, tama na. Ang dami ko ng sugat sa katawan. Ang face ko, wag. Mahal ang pagpapagawa ko sa ilong ko. Ano ba? Matagal bago tinigilan ng mga kalalakihan si Armea na bugbugin. Pinagtawanan at kinutya pa siya ng mga ito dahil sa pagiging bakla niya. Hindi na rin niya napigilan na maging emosyonal, lalo na at pakiramdam niya ay wala na talaga siyang pag-asa. Hindi na maaayos pa ang buhay niya at hindi na siya makakawala sa kamalasan. Kahit na anong pilit niya, nilalapitan pa rin siya ng mga masasamang bagay na nangyayari sa kanya. Nakaupo lang siya sa isang gilid habang umiiyak. Ilang sandali pa, nadaanan siya ni Rodi. Yun na lang ulit ang muli nilang pagkikita makalipas ang ilang buwan. Mas naging mukhang matanda na si Rodi dahil sa stress na naranasan niya. Mas nangayayat ito at parabang namumutla. Malalalim ang mga mata dahil na rin sa puyat. Gabi-gabi ba naman siyang hindi pinapatulog ng mga problema niya? Inaya ni Rodi si Armea na tumuloy muna sa bahay niya. Noong una ay tumanggi pa si Armea, pero wala na siyang nagawa dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan.
Ninakawan din siya ng mga kalalakihan, pati ang cellphone niya ay natangay. Tumawag na ako kay Georgie. Ang sabi ko kunin ka na lang niya rito. Alam ko naman na ayaw mo ako makasama kasi ayoko rin naman. Baka mamaya dito pa tayo magkagulo. Okay. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Hindi ka ba pwedeng umuwi doon sa bahay mo? Pinalayas nga ako, di ba? Ay, hindi ko naman alam. Bakit parang kasalanan ko pa kung pinalayas ka? Tanong ka kasi ng tanong. Ayan na, sinabi ko na. Masaya ka na siguro, no? Sa lansangan na ako titira. Mahirap na ako. Mas mahirap pa sa daga. Sana maging happy ka. Pagpaparty ka pa. Ako na ang talunan. Ikaw na naman si Darna na bida ng taon. Saan mo ba nakukuha yung mga pinagsasabi mo? May sarili akong problema kinakaharap, no? Tingin mo ba isipin ko pa maging masaya sa mga ganyang kamalasan? Ako mismo, lubog na rin ako. Gabi-gabi akong dinadalaw ng kung anong isipin. Ang gulo ng utak ko! Ang gulo ng buhay ko! Ano naman pakialam ko? Yun na nga eh. Ano rin bang pakialam ko sa'yo? Ano na? Nasaan na si Georgie? Ayoko na magstay dito, no? Baka mamaya pagyabang mo pa sa ibang taong pinatuloy mo ko. Maging utang na loob ko pa sa ito. Kaya nga ayoko sumama sa'yo. Alam ko nang gagawin mo. Kabisado na kita. Maghintay ka, tinawagan ko na siya. Diyan ka, umupo ka. Kesa yung panay ka reklamo sa buhay mo. Talaga? Magre-reklamo talaga ako sa buhay kung ikaw ba naman ang makakasama ko? Kahit na nasa iisang bahay sila, hindi talaga sila nagkikibuang dalawa. Parehas silang nagmamataas. Inip na si Armea dahil pakiramdam niya nasa loob siya ng isang hawla na wala siyang laya na makagalaw. Ngunit kahit ilang oras na ang nakalipas, walang dumating na Georgie. Hindi na rin ito nagparamdam pa kay Rodi kahit na ilang beses itong tawagan. Ang huling mensahe lang sa kanya ay luluwas ito papunta sa kanyang nobyo. Ano ba yan? Kailan daw siya babalik? Aba malay ko, wala nga reply sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mo rito, sa lansangan ka. Tawagan mo, sabi mo ayoko rito. Uy, wag mo ako utusan ha. Tinawagan ko na, wala talaga. Tumabi ka nga dyan, magbubukas ako ng kandila. Malapit na magdilim. Bakit kandila? Tingin mo ba may pambayad ako ng kuryente? Malamang naputulan ako. Ano ba pakialam mo? Bakit ka nagagalit? Nagtatanong lang ako. O diba, ikaw nga nagagalit kapag tinatanong ka? Baka akala mo ikaw lang ang pwede magalit dito. Halos magkapikunan na silang dalawa. Sa paglipas pa ng mga oras, tuluyan ng sumapit ang gabi. Paubos na rin ang kandila at sa oras na mangyari yun, babaluti na ng kadiliman ng buong bahay. Nakaupo lang si Armea sa sahig habang si Rodi naman ay nasa sofa. Walang kibuan, walang pansinan. Hanggang sa namatay na ang cellphone ni Rodi dahil nalobat ito. Ayan na ang kumot kung gusto mo matulog. Mainit tapos magkukumot? Di talaga nag-iisip to eh. Bahala ka kung gusto mo papaking ka ng lamok. Di naman kita kargo, ano? Pasalamat ka pa, naaawa ako sa'yo. Ayan. Nagsisimula ka na nga manumbat sa akin. Oo talaga, isusumbat ko sa'yo lahat. Hindi ka ba naman marunong tumanaw ng utang na loob? Sa dami ba naman ang naitulong ko sa'yo? Sa huli ako pa rin na magmumukha masama? Kung makapagsalita ka, akala mo wala akong naitulong sa'yo ha. Baka nakakalimutan mo. Hindi ka magaling humawak ng buhok. Ako pa nagturo sa'yo. Hindi ka naman makikilala sa salon mo kung hindi dahil sa akin eh. Pero ikaw pa tong walang utang na loob. Kinawawa mo pa ako. Anong pagkawawa ang ginawa ko sa'yo? Dun sa hindi kita pinayagan na mag-leave ng 2 araw? Alam mo na ikaw lang ang maaasahan ko sa salon tapos aalis ka pa? Kung pinayagan kita, sana hindi ka kumita na malaki. Sana wala kang pinadala dun sa kapatid mo na nag-aaral ng koleyo. Doon mo nakilala yung loyal client mo na malaki mag-tip, di ba? Iniiba mo usapan natin. Parang lumalabas na ikaw na naman ang bayani. Kasi nga, hindi mo naiintindihan yung mga ginagawa ko sa'yo. Namin ni Georgie. Kahit naman kay Georgie, nagagalit ka kapag hindi ka napagbibigyan, di ba? Armea, hindi lahat dapat sa'yo lang iikot. Minsan, kailangan mo rin mag-adjust.
Wala akong pake kung magalit ka sa mga sasabihin ko sa'yo ngayon. Pero yung kasi ang totoo, may mga bagay akong ginagawa para sa'yo na akala mo mali. Pero ang gusto ko lang naman, makatulong. Dahil yun ang nararamdaman ko. Pinapadama mo sa akin na talunan ako. Katulad ng sinasabi nila sa bahay. Kaya ganun ang nararamdaman mo dahil yun ang iniisip mo. Hindi porket sinasabi nila sa'yo na wala kang mararating sa buhay, yun na talaga yun. Hirap na hirap din akong buhating ka kasi ikaw mismo nagda-down sa sarili mo. Ang dami namin ginawa para sa'yo pero ikaw, ano bang ginawa mo? Palagi mo sinasabi na ako na lang ang magaling sa lahat. Sa akin mo'y sinisisi, sa akin ka nagagalit. Dahil nakikita ko sa iyo yung mga pangarap na dapat meron din ako. Sinubukan kong gayahin ang mga ginagawa mo pero hindi ko kaya. Dahil doon, nagsimula na ako mainggit at magalit. Ikaw na lang ang bida sa lahat eh. Ikaw na lang. Ay pinipilit mo kasing gumaya. Dapat ikaw sa sarili mo, alam mo kung saan ka mas magniningning. May mga kakayahan kang hindi ko kaya. Kaso hindi mo yung pinagtutuunan ng pansin. Ang mas pinagtutuunan mo ay yung mga bagay na kaya ko, pero hindi mo kaya. Sana naman hayaan mo yung sarili mong tuklasin kung saan ka magaling, hindi kung saan ako mahina. Hindi ka agad nagsalita si Armea. Para bang sa mga salitang sinabi ni Rodi, wala na siyang maibabato pa. Harap-harapan na sa kanyang isinampal ang pagkakamali niya. Hindi niya alam kung tatanggapin niya ba yon para maitama ang lahat ng pagkakamali niya o hahayaan pa rin ang galit niya ang mas mangibabaw. Nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Wala sa kanila ang nagsalita. Pareha silang hindi makatulog. Binabagabag sila ng mga boses sa utak nilang hindi makawala. Kung inaantok ka na, matulog ka na. Mamaya na ako kapag nakaya ko na makatulog. Sa mga ganitong oras, ang dami tumatakbo talaga sa utak ko. Kasing dilim ng paligid na to ang buhay ko. Sorry. Ha? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko sorry. Oh, bakit ka nagagalit? Kasi naiinis ako sa iyo. Naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako sa lahat ng bagay. Sorry din. Alam kong marami talaga akong pagkakamali sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano hihingi ng tawad kasi akala ko okay lang yun. Kasi magkaibigan naman tayo eh. Tama ka nga. May mga paghihigpit ako sa'yo noon kahit naman hindi halata. May inggit din ako sa'yo. Kasi ikaw nakakapagliwaliw ka sa buhay mo. Sorry na kung may lihim din akong inggit. May ginawa akong masama sa iyo. Hindi kita masisisi kung mahihirapan kang patawarin ako. Dahil alam kong over talaga ang ginawa ko. Sorry. Umabot sa puntong ipinakulam pa kita. Kaya ka nagkakaganyan. Kaya nalugi ang negosyo mo dahil pinaritwalan kita. Na walang kapayapaan sa buhay mo at mawawala lahat ng pinaghirapan mo at haharangin din yung mga blessings mo na meron ka. Sorry na. Hindi naman totoo ang kulam na yan. Totoo yun. Alam ko na hindi ka naniniwala dyan pero ako mismo nakikipag-usap sa mangkukulam. Kilala ko siya, dati pa sa probinsya namin, marami na siya nakulam. Kaya yun, bigla ko naisip na ipakulam ka. Para naman maghirap ka sa buhay. Akala ko kasi magiging masaya ako kapag nakita kita naghihirap eh. Oh, hindi ka pa ba masaya? Mas mahirap pa ako kesa sa inaakala mo. Hindi lang sa pera ang kahirapan ko ngayon, pati na rin sa pag-iisip. Paano kung magiging masaya kung pati ako naghihirap? Mas malala pa yung kamalasang bumalik sa akin. Hindi na rin ako pinatahimik sa mga pinaggagawa ko. Sobrang hirap pala. Hindi na rin ako naging masaya simula nung gawin ko yun sa'yo. Nung dinala kita sa kadiliman, pati ako dinala ko rin sarili ko. Hindi ako makakalaya hanggang hindi ka rin lumalaya. Kaya patawarin mo na ako. Sorry. Sorry. Muling nabalot ng katahimikan ng paligid. Unti-unti nilang pinagninilayan ang mga pangyayari sa buhay nila. Ang mga pagkakamali sa bawat isa at ang pagtanggap at pagpapatawad.
Tunay nga na pareha silang naiwan sa kadiliman. Magkatali ang kaluluwa nila simula pa noong mga bata pa lang sila. Ang daming alaala na bumalik sa kanila, mula sa masasaya hanggang sa mga nalampasan nilang away. Itong nangyayari na sa kanila marahil ang pinakamabigat na pagsubok sa pagkakaibigan nila. Ilang sandali pa, parehas silang naging emosyonal. Walang boses na umiiyak, pero ramdam sa madilim na paligid ang mga luhang nakatago. Tumigil ka nga dyan kakasinghot. Baka mamaya kaya pala madilim kasi nasa loob na ako ng ilong mo. Mas malaki pa nga ang ilong mo, no? Baka pati ang sopa na kinauupuan mo nasa loob na ng ilong mo. Shh! Iti ko muna yung bibig mo, baho, may surot. Ugali mo yan na amoy mo. Pero umuto talaga ako. Ang hirap na pigilan eh. Ano, pipigilan ko ang iyak ko? Pati ba naman utot ko? Isingan mo na rin yan. Kanina ka pa sumisinghot dyan. Baka lunungkin mo pa yung sipon mo. Kadiri ka talaga. Nagsimula na silang makaramdam ng kaginhawaan sa kanilang dibdib matapos silang magtawanan. Ang tagal na atang panahon nang huli nilang marinig ang halakhakan na yon. Yun bang tunay na tawanan na galing sa masaya nilang puso? Nagkaroon ng kapatawaran sa isa't isa at pati na rin sa kanilang mga sarili. Kinabukasan, nagising sila sa pagkatok ni Joji. May dala itong pagkain para sa kanila. O ano, nagsabunutan ba kayo kagabi? Untikan na. Hindi ko lang ginawa kasi ang lagkit ng buhok niya si Rodrigo. Baka mabaho yan. Hoy, mabango kaya tong buhok ko. Kapal mo ah. Pasalamat ka hindi kita pinatulan. Baka madagdagan pa yung pasa mo sa mukha. Buti na lang hindi natamaan ang ilong mo, no? Tumalsik siguro ang silikon niyan. Makikita muli ang pagiging pangu mo. Hindi ako pango, no? Semi-natural tong ilong ko. So, ano yung bit-bit mo, auntie ko? Wow, pizza! Galante naman. Aba, siguro kaya ka nandilibre kasi may dilig ka kagabi, no? Nanlalaman ka na naman, ha? Baliw kayo. Dahilan ko lang na nasa bahay ako ng jowa ko. Balak na sana kitang sunduin kahapon eh. Kaso naisip ko na mas maganda siguro kung makakapag-usap kayong dalawa ng mas maayos, di ba? Para matapos na yung mga hanas nyo sa life. Ano, effective ba? Mukha nga. Ay, mamaya na yan. Kanina pa kami nagugutom ni Kambal Malas ko. Kambal malas. Buisit ka. Natawa naman ako sa sinabi mo. Tara na nga. Ay, oo nga pala. Ano nang balak mo niyan, Armando? Paano raw mawawala yung kulam? Malamang sa albularyo. May kakilala ako. Doon na lang tayo lumapit. Magaling yon. Dami mong kakilala ah. Siguro nung unang panahon isa ka na sa nasunog kasi isa kang bad witch. Pretty witch. Hindi naman ako ng kulam, no? Ako lang ang nagpakulam. Oo na, sige na. Kumain na kayo para magkaroon kayo ng lakas ng loob mag-away. Libre ko yan. Hayaan nyo na kapag ako naman ang inaway nyo, isusumbat ko yan sa inyo. Not now, but soon. Katulad ng naging usapan nila, nagpunta sila sa albularyo na siyang gagamot kay Rodi. Sinabi ni Armea ang lahat ng mga bagay na pinagawa niya sa mangkukulam. Mukhang tama nga siya sa sinabi na magaling na albularyo yun dahil nagawa niyang labanan ang mangkukulam. Ilang linggo din ang lumipas na balitaan ni Armea na namatay na ang mangkukulam. Hindi niya alam kung ano ba ang dahilan. Kung dahil ba ito sa pakikipaglaban sa albularyo o dahil sa iba pang kadahilanan. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti na rin silang gumiginhawa. Nagsimula yon sa kanilang kaisipan hanggang sa kanila mismong pagkatao. Nagsimula silang bumawi. Mahirap noong una dahil kailangan nilang magsimula ulit. Pero sa pagkakataon na yon ay hindi na nila hinayaan na iisa lang ang maghihirap dahil para mas mabilis nilang maabot ang pangarap nila ay sama-sama sila, tulong-tulong na gumagawa. Halos 1 taon din silang nagsikap hanggang sa muli silang nakapagpatayo ng bagong salon. 2 na sila na may-ari. Walang makakalamang.
walang maiiwan. Nice, nice! Talagang dalawa sila sa ribbon cutting Congrats mga bakla! Proud na proud ako sa inyong dalawa! Mahal na mahal ko kayo. Kakatuwa na makitang maayos na ulit kayo. Wala na yung panay rant sa akin. Salamat din, Mariko. Salamat sa inyong dalawa kasi hindi niyo ako sinukuan. Kahit naantsa ka ng attitude ko, love na love niyo pa rin ako. Iba talaga kapag may face card, no? Mahal lang lahat kahit hindi maganda ang ugali. As if naman may face card ka. Kung yung face card mo ipambabayad, declined agad yan. Ay, wag na yun. Wag mo ako sinisimulan, Rodrigo. Kahit kailan pwede kitang simulan, Armando. Wag din ako. Mamaya na kayo magsimula dyan. Tara na sa loob, magpapaayos ako ng hair ko. Huy, basta sa kasal ko Kukunin ko kayong dalawa. Kayo magme-makeup sa akin at sa mga abay. May discount naman yata, ano? Meron naman. Basta may lumpiang isda sa handaan, ha? Hoy, baka akala mo sa plasang kasalan nila, Sa mamahaling hotel yon. Wala silang ganon. Ay, ganun ba yun? Sayang naman. Gusto ko pa naman nun sa mga handaan. Bakit kapag sosyal na kasalan ba, walang lumpiang isda? Meron Malamang maglalagay ako noon kasi alam kong favorite nyo yung dalawa. Simbolo rin yun ng friendship natin. Basta sa kasal ko, ayoko mag-aaway kayong dalawa. Paawat na muna kayo, please lang. Basta sa akin ang bouquet para ako next na ikakasal. Na-imagine ko na magsusot ako ng magandang gown. Tapos bongga ang aking hair. Kabog ang makeup. Ay, ang sayo nun for sure. Oo na, panay ka dyan imagination. Kunin mo na yung gamot para sa reband. Para pagtapos ko rito, ikaw na ang humawak sa buhok ni Georgie. Aba, ayos ka. Panay ka na naman utos Boss din ako rito. Ganon? Anong gusto mo? Ako gagawa lahat? Wala pa tayong staff, bukas pa sila papasok. Tigilan mo na yung panay reklamo mo. Gugupitin ko talaga yung pilik mata mo Naging matagumpay ang kanilang negosyo. Kasabay na rin noon na nakakabawi na rin sila pati sa mga sarili nila. Wala na ang pagdududa na hindi nila kaya at hindi sila magiging matagumpay sa buhay. Umabot ng taon ang negosyo nila hanggang sa nagkaroon sila ng iba't ibang mga branch. Nagsimula na rin silang gumawa ng ibang negosyo. Kung ano ang kamalasan na nangyari sa kanila nung mga panahon na magkaaway sila, siya namang pasok ng swerte sa kanila noong nagkasundo na sila. Doon nila napagtanto na kaya siguro hindi dumating ang swerte sa kanila dati dahil alam na hindi pa nila kayang pangalagaan at pahalagahan yon. Ngayon na nagkakasundo na sila sa mga bagay, alam na mas mapapalago na nila yon at hindi hahayaan na basta na lang masayang. Ay, super happy ko talaga, bakla. Totoo ba itong nakikita ng mga mata ko? Nandito na tayo mismo sa pangarap natin. Ito na yung dati sa panaginip ko lang nakikita, tapos pinag-uusapan lang natin. Parang kailan lang sinasabi lang natin sa sarili natin na magiging successful tayo sa buhay. Siguro naman wala na tayong pagtatalunan yan, no? Baka ipakula mo na naman ako, ha? Hindi na. Ayoko na. Nakakatakot pala yung kulam na yan. Lalo na yung sa balik kulam. Mas malala nangyayari. Isa pa, masaya na ang buhay natin. Wala na akong dapat patunayan sa kahit na sino. Kasi nandito na ako mismo sa pangarap ko. Tama ng isang pagkakamaling yon. Ayoko na ulit bumalik sa kadiliman. Sobrang bigat kaya sa dibdib at sa buhay kapag nasa ilalim ng itim na kapangyarihan. Ayaw natin ng black, di ba? Colorful ang bet natin. Ay, buti naman. Bumabait ka na talaga, bakla. I love you. Yak! Anong I love you? Di tayo talo, ha? Ew! Doon ka na nga. Tawag ka na ni Foreman, may buhos daw. Kailangan ng kargador para sa simento. Halika na, kasama ka rin doon. Tawag ka ni Foreman. Nasa mukha mo masilya. May mga pagkakataon na minsan hindi nila napipigilan na magkaroon ng pagtatalo. Pero hindi naman yun lumalala dahil mas nangingibabaw pa rin ang pagbabago nila at ang mas malawak na pangunawa. Sabay pa rin nilang sinusubaybayan ang buhay ng isa't isa.
Kung may madadapa man sa kanila, may isa na tutulong para tumayo. Hindi na nila nakikita ang sarili nila na sabay silang magpapakalugmok at magpapatalo sa galit at magpapasakop sa kadiliman. Alam nilang hindi nila makakalimutan ang madilim nilang nakaraan dahil yon ang parte ng buhay nila na naging dahilan para madala sila sa mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Sa huli, ang pagkakaibigan pa rin nila ang mas nanaig. Isang patunay na dapat ay walang paligsahan na nangyayari pagdating sa kung sino ang mas magiging angat. Dahil ang tagumpay ng isa ay hindi kailanman ikabababa ng isa pa. Walang saysay ang inggit dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban at takdang oras para umani ng tagumpay. Sa halip na hilahin pababa ang iba, mas mainam na hanapin ang sariling landas na magdadala sa pagkapanalo sa buhay. Gawing mas makabuluhan ang pag-angat at huwag iasa sa kadiliman ang pagganti dahil mas mahirap kapag ikaw na ang nakaranas ng mas malalang kapalit. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Mary Jean Constantino from Iloilo City, Ronald Belza Bahado, Chris Villanueva at Adrian Bahado. Rose Masayon from Las Piñas City, Hannah Maylin Sesgundo, Riz Magante from Riyadh, Saudi Arabia, Angel Serna from Bulacan. Hi sa inyo, Rose Ann Rama, Luri Ann Vitalicio, Sydney Crosswind, Concha Dioya from Kuwait, Raquel Hasegawa, Galedo family from Cabuyao, Laguna, Lita Alipio at Catherine Alipio, Bessie Tagapan, Marisa Puhante from Rosario, Cavite, Pureza Tagiwalo, Evelyn Abong Carbakil, Carmela Landayan, Rochely Del Rosario, Danica Dulnuan, Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, Feby Ranyada, Rosalyn Mangilin, Marcos Balingasa, Narlene Micabalo, Rubelin Eneria at sa Eneria family, Grace Doris Riano, Florence Hervasio, Martina Angdasan, Roslyn Mangilin, Sheren Solero Masagka, Arian Gail Leonora, Razon Yao from Kuwait, Lydia Lopez, June Soriano, Grace Doris Riano, Elizabeth Dunca from Pampanga. Maligayang pakikinig sa inyo, Mary Grace Radovic from Bayern, Germany, Jomar Lonzaga, Jules Velasco, Maricel Morillo, Ronalyn Rodriguez, Abelita Jade. Happy birthday kay Jimmy Bong Garcia sa August 2 mula sa mahal na nanay niya na si Aurora Garcia from Cabulusan, Laguna. At belated happy birthday naman kay Elvira Malakas. Hi sa inyo, Juvie Mendaza, Cheryl Bronyosa, Elizabeth Hardenil, Jen Gaspar, Leonisa Cobo, Veronica Caspillo, Jennifer Deginon, Eileen Santiago, Jordan May, Eneria family, especially kay Runalyn Eneria, get well soon, Gami Ramos, Roy Lacandalo, Rosalina Bugayong, Clarissa Telo, Josefina Fuelias from Pasig City, Thesa Ganial, Cassandra Cory, Lorraine Honson, Marinette Mangrag, Iza Bianca Taroza, Sherlyn Joseco, Mel Pasyente, Ella May Pepito ng Iloilo City, kay Jonel Beniza at sa asawa niyang si Aizem Angares. Kumusta kayo, Jonel Beniza at sa asawa niyang si Aizem Angares mula Flores, Pio Duran, Albay. At shout out din sa inyo, mga gabi ni Tia Inday, ang sabi ni Nanay Cora, mga lihim ni Lola Telang 33, gabing kasama si Lola Telang 22.
Mga channel na walang sawa at walang konsensya na nagda-download ng mga video mula sa mga istorya ni Lola Telang Channel. Mga gumagamit ng panloloko at ng mga pinaghirapan ng iba para pagkakitaan. Tandaan nyo, lahat ng ating mga ginagawa, masama man o mabuti, ay siguradong may balik. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.